Muli, wala dito si Alice Guo at kahit na hinahanap na ho siya ng ating kapulisan. Kasi baka naiisip ko rin yun na pwedeng i-implicate nila yung pangalan ko without my knowledge, tapos lalabas ako ang may gawa. So from there, as per my letter, sinet. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Speaking of Cassie Leong again, in contact po ba kayo sa kanya? Baka naman pwede niyong sabihan siya na mag-show up na dito. I will advise her to show up dahil kinakailangan talaga, especially to prove kung ano talaga yung reklamo niya kay Mr. Dennis Cunanan. Salamat. At kung nasa Singapore na siya, malapit lang naman mag-fly back. Ngayon, Attorney, Lucky South has 99 has had issues of criminality and illegal activity since 2021, and yet pinacilitate nyo itong problem-solving session sa PAGCOR. Bakit Ma'am, po? ang totoo po dyan ay, again, PAGCOR should be the one to clarify this. Yung na-in-trouble po dyan is a sub-licensee. Dahil tinanong ko po si Cassie dyan. Yung panahon po na meron pang sub-licensee at mother's title po, mother license ang Lucky South, ang na-in-trouble po dyan ay hindi po doon sa Porac. Doon po siya sa Friendship Highway. So it is a Saan po yun? sub-licensee. Anong pangalan at Ang Friendship saan? Highway po ay, it's also in Angeles City, no? Not in Porac anymore. Pero yan pong na-raid is not the Porac facility. It is a different location, a sub-licensee of Lucky Ano South. pong pangalan ng sub-licensee? Ay pareho naman po lahat yan eh. And the PAGCOR officials can confirm this. So it's also Lucky South 99? Well, because ginagamit po nila yung lisensya dahil nung unang panahon, allowed po ang mga sub-licensee at nandiyan naman po ang past and present leadership ng PAGCOR. Kaya hindi po naapektuhan ang operation ng Lucky South dahil na-establish naman na hindi po yung Lucky South na nag-ooperate sa Porac ang may pagkakasala dun sa raid na yon. Well, definitely the committee will get back to the current PAGCOR chair dahil napaka-unequivocal yung pagkasabi na Lucky South 99 mismo ang may problema. Okay, so Attorney, so ayaw nyo mang amining, abogado kayo ng Pogo, malinaw na abogado naman kayo ng taga-areglo ng Pogo. So, Pwede bukod naman pa po dyan, yan. excuse me, Attorney, sandali po. Bukod pa dyan, ang pag-areglong ginawa nyo sa PAGCOR, nangyari noong 2023. Pero gaya ng nabanggit ko kanina, noong 2022 pa lang, ni-raid na ang Lucky South 99 dahil sa human trafficking. At hindi po isang sub-licensee ng Lucky South sa Friendship Highway o kahit saan pa man, but yung Lucky South dun sa Porac. Ito po ang tanong ko, sa kabila ng lahat ng yan, at kahit alam yung trabaho ng Whirlwind, no? Whirlwind na protektahan ang interes ng Pogong, may track record ng kriminalidad, pumayag pa rin kayong maging abogado nila. Tama po ba? Tama po yun kasi wala naman akong nalaman na merong raid noong 2021. Kasi na-meet ko na lang po sila tapos na ang eleksyon. Na-meet ko na sila nung bumalik na ako sa aking private practice 2022 at hindi ko naman sinusubaybayan kung sino talaga yung mga na-raid ng 2021. At ang pagkakaalam ko po, sila ay Whirlwind kasi nga po 2 weeks after our meeting, lahat ng dokumento na pinirmahan nila kung saan nila ako retain as lawyer ay sa ngalan po ng Whirlwind. Again, fully documented po yan. So pero ang nasa likod ng isip ko kasi yung pagpulong nyo ni Cassie Leong ng Lucky South 99 sa PAGCOR. So inaamin nyo po ba na ang pag-areglo nyo sa PAGCOR ay para sa Lucky South 99 at hindi para sa Whirlwind lamang? Hindi po. Ang aking tinulungan po ay Whirlwind. Kasi noong nga panahon po yan, hindi ko nga po kakilalang Whirlwind bilang isang kliyente. Kakilala ko po sila dahil iniinganyo ko sila mag-invest sa mga energy projects. So yung pagsama ko po sa kanila, well, if we go by the Supreme Court definition of attorney-client, yes, meron pong attorney-client relation, pero it was more of an accommodation. Wala po kami engagement, hindi po ako bayad doon. Nagkaroon lang kami ng engagement 2 weeks after dahil nga po dito sa ejectment case na nangyari.
So kumbaga, that was part and parcel of my effort to entice them to invest into projects that I'm pushing for renewable energy dyan sa Cebu. At in a time span po of mga 1 year, talaga naman pong, well, frustrated po ako dahil hindi ko rin sila nainganyo. But ang naging suma total po, naging tutor nila ako for renewable energy. At ang decision nila, bago ang pangyayari ng lahat, ay sila magde-develop ng sarili nilang solar farm at magtatayo pa di umano ng isang integrated solar panel manufacturing facility. No? So medyo nainis po talaga ako doon dahil nga ang dami kong oras na ginugol, pero pampalubag loob, ang sabi naman ng Whirlwind, bibigyan ka namin ng shares, founder shares, dahil ikaw ang tutor namin dito sa negosyong ito. Salamat, Attorney. Yun lang yung mga tanong ko sa inyo ngayong araw. But please stay because I'm sure my colleagues will have questions for you. Salamat din po, and again, I apologize. Alam nyo naman po, init ng damdamin. Kasi kung makikita nyo po yung release ng PAGCOR, abay ako dahil naglabi para sa illegal na logo. Hindi naman po yan ang sinabi ni Altenco. I appreciate it, Mr. Altenco. Pero dapat naman po, call your attention of your PR department na nag-issue ng press release. Kasi yung hindi nila pong pinangalanan kung sino yon, parang showbiz, talaga pong sinabi nila na mayroong ex-cabinet member na nag-intercede para sa lisensya sa isang illegal pogo. Hindi naman po talaga yung pangyari. And I appreciate that you said the truth before this committee. Alright, salamat, Attorney. Yung mga side discussions on the side na lamang po. Alright, gusto ko namang dumako kay Mr. Julius Linsangan and one other resource person here briefly before I turn over the floor to my colleagues. So sir, pwede nyo bang sabihin sa komite, paano kayo naisama bilang incorporator sa Lucky South 99? Good afternoon, Madam Chair and Senator Gatchalian. Nasama po ako dito, hindi po incorporator, bilang isa sa officer. Pwede ko po bang basahin yung statement namin? Ganong kahaba po yung statement nyo, sir? Maiksi lang po. Ilang pages po? Half page. Please proceed. Opo. Magandang tanghali po sa ating lahat. Madam Chair, Senator Risa Ontiveros at mga honorable senator. Ako po si Julian Linsangan, no? Isang ordinaryong empleyado sa isang pribadong kumpanya. At naririto po kami na kasama ko si Edwin Ang and Marion Chua na wala po talaga kami kinalaman sa Lucky South 99 outsourcing. Kami po ay, ang pangalan po namin ay nasangkot sa Pogo na walang pahintulot na gamitin ito. At kami nga po ay nababahala na hindi nga pa lang po pera ang nananakaw ngayon, kundi pati palang buong pagkatao at pangalan namin at nagamit to sa maling pamamaraan ng isang korporasyon. Kaya po kami lumapit dito upang mapalabas sana yung mga taong sangkot sa pagnanakaw ng aming pangalan at paggamit nito sa mga illegal na gawain. May mga nadiskubre po kami na mga dokumento sa pagnanakaw ng aming pangalan. At ito po ay nag-file na kami ng kaso sa Makati City Prosecutor's Office. Falsification of used documents and identity theft sa mga individual na sangkot sa Lucky South 99. Ang mga kinasuhan po namin ay ang Lucky South 99 Outsourcing Inc. ng Thai Court po lang Mabat, Santa Cruz, Porac, Pampanga. Kasama po dito ang si Miss Ronilyn Baterna, Michael Bryce Mascareñas, Stephanie Mascareñas, Rodrigo Bande, Shang Tan, Jinggu, Shang Ji, Norman G. Macapagal, Loie Yambao, Jesse Ralios, Dan de la Cruz, Catherine Cassandra Leong or Cassie Ong,
at isang John Doe po. Tapos na po ba yung statement nyo? Sana po Please sa proceed. tulong ninyo ay malaman po namin talaga kung sino ang gumamit at pineke ang mga pirma at pangalan namin sa Lucky South 99. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Mr. Linsangan. So, wala pong nag-recruit sa inyo para maging incorporator talaga sa Lucky South 99? Dito po sa nangyari, yung kaibigan ko po si Marion Chua po ang nakakilala do sa gustong magtayo ng bagong korporasyon, si Mr. Dan de la Cruz. Si Mr. De La Cruz na isa po sa kinasuhan ninyo. Opo. Mr. Chua, oo. Meron po ba kayong gustong idagdag tungkol dito na paano ba kayo nakasama bilang incorporators ng Lucky South 99 at sino pong nag-recruit sa inyo dyan? Yes, good afternoon po, Madam Chair and Senators. Actually, na-met ko po si Mr. Dan de la Cruz way back nung pandemic po when I started business of the Battle Tuyo. So, he is one of my buyer. Actually, malakas po siya bumili sa akin eh. So, it was around several months na tuloy-tuloy po siya bumibili sa akin in bulk orders. And then, pandemic ended. So, na-stop na rin po yung business ko since nagkaroon ng problem sa supply. So, nung lumuwag na po yung pandemic time, there was this last 2023 last year, around, I think, July po. Nagkita kami sa kung saan po kami usually nagkikita before, which was in Araneta po, in a parking lot. So it happened na nakita po niya ako doon. And then tinanong po niya ako if I still do selling the business of the Battle Tuyo. So sabi ko wala na po since yung stocks po naging critical na po. And then he actually invited me po. Sabi po niya, baka gusto mong mag-sideline kasi meron kaming tinatayong bagong business ng boss ko. Sabi ko, anong business po yan, sir? Sabi niya, At saka sino daw boss niya? wala pa po siyang nasabi that time. And then, Please proceed. Apo, thank you, Madam Chair. So sabi po niya sa akin, it's an online gaming na itatayo po and then the capital is around 15 million. Tapos sabi niya, pero you don't need to give that amount kasi parang ano lang kami, ano lang po, parang part of the, tawag to, the part of the corporation. So 10% lang po yung kailangan kong ilabas, which is 1.5. And then sabi ko, nako, sir, sorry, wala akong ganyang kalaking halaga and it's a very big amount for me. Kasi ako po nagtatrabaho lang din po ako eh. So sabi niya, hindi, gusto mo maghanap ka ng kasama. Kahit dalawa para at least tagpa 500,000 kayo, hindi mabigat sa bulsa. So sabi ko, sige po, maganda po yung idea niyo. Pwede po ako maghanap ng kasama, which ang nahanap ko po is si Mr. Edwin Ang and si Mr. Julian Linsangan po. So, yun po. Nakausap niyo ba mismo si Cassie Leong? Nakausap po namin siya nung nag-meeting po kami somewhere November last year through a video conference call lang po by Mr. Dan de la Cruz po. So kayong tatlo po ni Mr. Linsangan at Mr. Ang ay na video meet nakausap si Miss Cassie Leong. Apo, yes po, Madam Chair. Alright. So lumalabas yung mga dirty tricks talaga ng Lucky South. Parang yung nangyari din sa earlier sa Bamba na mga working people ay nilalagay na lang ng walang pagpayag sa kanila bilang mga incorporators. Dati ay mga nagbebenta sa palengke, nagtrabaho sa ang tawag nito, yung call center, tas pati MSME sa Battle Tuyo, no?
Okay, so thank you very much sa inyong pagdalo sa Thank you po, hearing na Madam ito Chair. at pagsagot sa aming mga tanong. Mr. Ang, would you like to add anything about itong mga pamamaraan ng Lucky South 99 at paano nila kayo ni-recruit or tungkol kay Cassie Leong? Good afternoon po, Madam Chair, Senators. Wala naman po, sana lang po sana ma-resolve na po ito. Yes, nakikiisa Ano na po ang eh. Opo, the committee really wishes the same thing po. Salamat sa inyo. Salamat Mr. Chua, salamat Mr. Salamat Mr. Ang, Mr. Chua, and Mr. Linsangan sa inyong pagdalo. I have questions for one more resource person, kaya lang, or two more, pero kaya lang 2:00 na. I'll turn over the floor first to Sen. Sherwin for his questions for today. Sen. Sherwin. Thank you, Madam Chairperson. Madam Chairperson, muli wala dito si Alice Guo at kahit na hinahanap na ho siya ng ating kapulisan at yung ating sariling OSAA, nakikipag-coordinate sa NBI, sa PNP, at alam ng buong Pilipinas na mayroong arrest order siya na linabas ng Senado pero hindi pa rin siya nagpapakita dito. May I suggest that the committee recommends to the Senate as a body to file a case against her violating Article 150 of the Revised Penal Code. And the Article 150 is disobedience to summons issued by Congress, its committee or subcommittees, by constitutional commissions, its committee and subcommittees. Para gawin na ho natin formal ito, and I strongly suggest to make this part of the recommendations of the committee na mag-file na po ang Senado as an institution laban po kay Go Huaping aka Alice Go at doon pa sa mga kasamahan niya na hindi ho dumadalo dito sa ating committee hearing. Para ho malagay na ho yan ng formal at magkaroon na ho ng court case. Maraming salamat para doon, Sen. Sherwin. The chair joins with you in that course of action. And we will invite our colleagues as well to do so. On the side na lang po, Attorney. Salamat. Please proceed, Sen. Sherwin. Thank you, Madam Chairman. Madam Chairman, take advantage ko na ho yung presensya ni Ms. Nancy Gamo. Alam ko marami na hong natanong sa kanya at meron lang po akong mga susundan na mga tanong para ho sa kanya. Kanina pinapakinggan ko po yung line of questioning ng ating chairperson at susundan ko na lang po kay Ms. Nancy Gamo. Ma'am, nasabi niyo ho kanina na since 2012, kliyente niyo na ho si Alice Guo. Tama po ba? Yes, sir. Hindi ho pamilya niya, but si Alice Guo. Si Alice Go lang. Oo. Pero doon po sa isang pagdinig namin, nung pumupunta pa siya dito, flatly dineny niya nakakilala ho kayo. True. Sinabi niya na hindi kayo magkakilala. Opo. Ano masasabi niyo ho doon? Nagsisinungaling po siya. Okay. And gusto ko matanong ho sa inyo. Kanina, again, susundan ko lang ho yung mga tanong ng ating chairperson na may papakita po akong slide. No? Kaya ho napakahalaga po yung inyong presensya ho dito dahil kayo po yung nagko-connect between Alice Guo at itong dalawang na-raid na Pogo Hub. Slide 3, Carla. Ito yung Hongsheng Gaming Technology at Zunyu 1. Dahil nung tinignan ho namin yung mga dokumento, 25 times po lumabas yung pangalan ho ninyo sa mga iba't ibang dokumento. Kasama na ho nga dito yung family business ni Alice Guo at dito po sa Hongsheng at sa Zunyu 1.
At alam naman ho natin na yung Zunyuan, ito po yung Hongsheng at Zunyuan, ito po yung na-raid. At ngayon po ay kinakasuhan na yung mga taong nasa likod po nitong Hongsheng at Zunyuan. Gusto ko lang ho ulitin yung tanong, sino ho nagpakilala ho sa inyo sa Hongsheng? Unahin ko muna po yung Hongsheng. Si Alice po, di syempre kliyente ko po siya. Ngayon, siya yung nag-refer sa akin. Ang kausap ko mismo sa Hongsheng, siya rin mismo. And then, please assist yung tauhan niya. For every document na kailangan ko para sa incorporation ng company, yung tauhan niya ang nagpro-provide sa akin. Okay, so ang unang nag-advise sa inyo ay si Alice Guo. Yes. And then, in-endorse ho kayo dito kay Laila. Yes. Kay Laila Tulio. Yes, sir. Oo. At sino ho nag-provide ng mga incorporators? Pangalan ng incorporators ng Hongsheng. Unahin muna natin yung Hongsheng. Miss Alice po. Si Miss Alice ko nag-provide ng mga pangalan doon. Yes. And anything na kulang, pag may queries ako, I go back to Miss Laila. Kung mayroon kang queries kay Laila. Yes. Sino ho nag-deposit ng capitalization? Kayo ho ba nag-deposit? Hindi po. Sino ho ang nag-deposit? Kasi ang sistema ngayon ng SEC sa capitalization, hindi naman nag-indicate kung nilagay yon. Wala akong kung nilagay yung actual amount ng Diba investment. ipapakita nyo yung deposit slip? Wala na pong ganun ngayon. So ano na ho ang proseso ngayon para ipakita na may capital The ng usual Hongsheng? dati may treasurer's affidavit Correct. for the deposit and everything. But now with the present SEC rules, wala na pong ganun. So it goes to the process na isasabit mo sa SEC portal lahat ng detalye, everything. And then, babalik yon kung may question under review ng SEC, anong kailangan mong baguhin. Kaya nga andun yung email address ko para masagot ko kaagad yon at ma-process kaagad. Pero yung ano hong evidence na meron ho siyang capital na? Anong evidence na dapat ipakita sa SEC na siya ay adequately capitalized? Wala po. Wala nang ipapakita? Wala po. Oh, pero sa pagkaalam nyo, sino ho ang naglagay ng capital? Hindi sa ko rin Hongsheng? alam. Okay, sige po. Ito ba hong si Laila Tulio, nakilala niyo ho in person? Kilala ko siya, nakikita ko siya, at nakakausap ko. Nakausap rin mo ako. siya? Yes. At nagkita ho kayo? I mean, There was a may chance. physical interaction? Yes. Okay. And sa pagkaalam nyo, sino ho si Laila sa... Ano hong relasyon ni Laila kay Alice Guo? Si Leila is assistant ni Miss Go. Okay. Assistant siya ni Miss Guo. Okay. In her family business? Or sa City Hall? Or ano po ang I kanyang... think sa QJJ Farm. So sa kanilang mga family Yes. business. Okay. And then itong mga pangalan na ibinigay sa Hongsheng, gumawa ba ho kayo ng due diligence kung itong mga taong to ay totoong tao o hindi? Dahil sa mga pagdinig namin, marami ho talagang kanina narinig nyo lang yung nila Mr. Linsangan at Mr. Chua at ni Mr. Ang at nakita rin namin to sa ibang mga pagdinig na maraming mga tao na hindi nila alam, ginagamit na nila yung kanilang pangalan. In this case, sa Hongsheng, gumawa ba kayo ng due There was diligence? no due diligence kasi andun yung presumption of regularity. So binigay lang sa inyo ni Alice yung Yes. pangalan at in-incorporate niyo? Yes. Okay. Punta naman ho tayo sa Zunyuan. Kanina, sino ho nagpakilala ho sa inyo sa Zunyuan? Sa Zunyu 1, si Alice pa rin. Kasi sabi ko nga, ang kliyente ko lang sa Tarlac, si Alice. So whoever, kung sino man makakakilala sa akin, it's always Alice. So si Alice ho ang nag-introduce ho sa inyo sa Zunyuan? Yes. Ang sabi niya, please assist Attorney Joy. Okay. And then, after that, si Attorney Phil Joy Yes. ang naging parang coordinator. Yes. Who gave the names ng mga incorporators? Alice din. Si Miss Alice rin ang nagbigay sa Zunyuan. So, makikita ho natin in both instances ng Pogo Hub na Hongsheng, Pogo Hub ng Zunyuan,
si Alice ang nag-provide, si Alice ang kumontak muna sa inyo to incorporate, kayo kasi being a, I would assume, a consultant, no? Yes. Siya rin nag-provide ng pangalan. Yes po. Pati address ba at TIN number, siya rin nag-provide? Lahat ng po detalye? yun, lahat po yun. Basta kung may kulang, magre-refer ako kay Attorney Joy. Pero initially, siya ang nagbigay. Yes. Okay. So, makikita natin, active participation siya dito sa Hongsheng and Zunyuan. I think so. On the contrary na sinasabi niya, wala siyang kinalaman sa Pogo. Anong tingin niyo ho doon? Kasi ang sinasabi niya is nag-bridge siya. Hindi ko rin masasabi na hindi siya involved kasi yung sa first company, corporation, ang lease contract is under the name of Baofu. And ang representative niya, Alice Go. So hindi pwedeng magkahiwalay yon. Andun lagi yung bearing pangalan ni Okay, Alice. so ang lumalabas ho, siya yung may-ari, siya yung presidente ng Baofu, di ba? At Yes. one point. Ang Baofu po ang lessor. Yes. Correct? Ang lessee is Hongsheng and Zunyuan. Yes po. Correct? But at the same time, siya rin ang incorporator ng Hongsheng and Zunyuan dahil siya yung nagbigay ng mga pangalan eh. Hindi nakalagay yung pangalan I mean, ni Alice sorry, Go. siya yung nag-initiate to incorporate. Tama? Kasi Siya tinawagan kayo, siya nagbigay ng pangalan at kayo lang gumawa ng Parang papeles. parang ni-refer niya yung services ko for that. So, siya pa rin yun. Correct. Tama nga. Siya ho. Kasi siya nagbigay ng pangalan, Yes. di ba? Nung na-incorporate nyo itong Hongsheng at Zunyu, let's go to Hongsheng first. Nung na-incorporate nyo itong Hongsheng, di na-incorporate na, tumatakbo na itong corporation. Sino na ho ang mga kausap nyo doon? After the incorporation, when I submitted the articles of SEC Certificate of Registration, tapos na po yung serbisyo ko doon. Okay. Tapos na, So, hindi nyo na kinakausap yung Wala na mga po. registered, di ba, may president, treasurer. Wala na po. Okay. Sa Zunyu 1 po. Ganun din po. The moment na natapos ko yung registration, deliver sa kanila, bayaran ang billing fee ko, reimbursement of expenses, tapos na ang transaction ko. Okay. Was there any instance na after ng transaction, nakausap niyo pa si Alice Guo at Hindi na po. dito po in relation to the Hongsheng and Zunyu 1? Hindi na po. Kaya nga po, nagtataka ako kasi tinignan ko sa SEC portal, may nakalagay pa na increases ng capitalization. Correct, oo. So I was curious kung sino ang gumawa nun. Kasi baka, naisip ko rin yun na pwedeng i-implicate nila yung pangalan ko without my knowledge, tapos lalabas ako ang may gawa. So from there, as per my letter, sinend ko pati yung mga copies ng increases, in-indicate ko doon na hindi ako nakabase sa kapas. Yung pangalan na nakanotaryo doon is the same name na binanggit ni Alice doon sa May 22 hearing wherein I have a transcript of that hearing. So from there, nakita ko na ito yung it's the same person na gumawa ng contract dun sa chopper niya sa yung May 22 hearing na yon. Ito si Attorney Philjoy. Yes, sir. Correct. Sino ho nagbayad ng professional fee ninyo nung in-incorporate niyo ang Hongsheng? Ang usual procedure, sir, is when I finish the work, I send the billing. Hindi ko alam kung sino yon, pero I presume, syempre, ang kausap ko si Alice. Si Alice ang Paano kayo magbabayad. binabayaran? Either GCash or either deposit sa BPI account ko. At 'di ba pag may GCash, may sender 'yun eh. Yes. 'Di ba? May sender siya or any deposit Pero may pwede niyang Sinong- gamitin kahit sino. Oh, correct. But sino ho ang sender doon? Tandaan Hindi niyo? mo malalaman. Can you provide that to the committee para malaman namin sino ang sender? I will check, sir. Oo. Kung ma-provide nyo, mas maganda ho yan. Yes. Para malaman namin direkta na hindi lang siya ang nagbigay ng instruction na incorporate, siya rin ang nagbayad. Yes po. So, ibig sabihin, siya nag-initiate nitong corporate existence of 2 Pogo hubs that were raided. Yun Yes, po yung sir. aking I will. I will find the record. Sa Zone 1, sino po ang nagbayad ho? Same thing din. Yung procedure na after matapos ko yung trabaho, I'll send billing either Zunyu 1
Diretso kay Alice. Okay. You mean, pag naniningil, papadala kayo ng billing, kanino yung pinapadala? Either I send it, lalamove through, may office siya dito sa, yung Kanino, sa Hongsheng, kanino naka-address ang billing? sa kanya. Kay Alice Go. Attention or nakalagay, Hongshen, care of Alice, Alice Go. Sa Sunyuan, Ganun din. ganun kay Alice Go rin. And then, after nakuha niya yung billing, binabayaran kayo kaagad? Immediately? Sometimes may late payment. Mga how long, more or less? Siguro a week. A week. Pero may bayad. Yes. Oh, for both instances. Yes. Meron, Kung walang bayad po, aangal ako kasi trabaho ko livelihood ko po yun, sir. meron ba ho kayong formal contract with Alice Go when you incorporated Hongsheng and Zunyuan? Wala naman po. So, usapan lang. Yes. Dahil, I would assume, dahil matagal na kayo magkakilala. It's a, ano lang po, very short kind of project na after mong ma-incorporate, magawa mo yung BPI, BIR, tapos na. Ang ginawa ko sa Hongsheng hanggang SEC lang. I think that was pandemic time, so hindi ako mismo ang nag-release ng dokumento sa SEC. So, I even told may pumunta sa bahay, si Cecil Lardizabal, in-inform ko siya na for you to find out kung sino nag-release niyan, go back to SEC Tarlac. From there, may logbook yan. Hindi nila i-release yung dokumento not unless nakasign ka doon kung sino yung mga pangalan doon and contact number. Alright, correct. Aside from incorporating the papers, meron pa ba ho, for Hongsheng and Zunyuan, meron pa ho kayong ibang ginawa na services for them? For example, SSS or... Ay, wala na po, sir. So, Wala na po. It's basically, ano lang po, sa Zunyuan, SEC Incorporation at saka yung BIR registration. Okay. I heard you earlier that meron kayong parang PAGCOR application? Ang requirements po kasi ng yung ganyang nature ng korporasyon, may endorsement coming from PAGCOR. I have a copy of that PAGCOR endorsement. Parang ang pumirma pa noon that time, Attorney Tria. Okay. I don't know if For I'm right, which but one I is- have copy of that. Pang kaninong corporation to? For Hongsheng or for Zunyuan? Or for both? Hongsheng. For Hongsheng? Yes. Okay. And in that document, meron bang applicant doon? Pangalan lang ng Hongsheng. Hongsheng, meron bang particular, kasi merong... I-present mo lang, sir, yung yung kopya ng submitted SEC document para alam nila na may application ka. Yun lang Okay. po ang support. And then ang reply sa inyo ng PAGCOR, Mag-aantay ka. okay, hindi, pero bibigyan kayo ng document, correct? Yes. Kanino po naka-address yung document? Pangalan ng ng korporasyon. Kung Hongsheng siya, Hongsheng. Andun ba ang pangalan ni Alice Guo? Wala naman po. Wala. Pakisubmit na lang po sa committee yung dokumento na yon para meron ho kaming copy. Okay, sir. And then, just look at my notes. Doon po sa mga corporations ng Guo family, kayo rin po ang gumagawa ng BIR filings? Hindi po. Sa tagal ng panahon, I may have some audit works na na-perform. Pero yung sinasabi nyo kasi parang yung ako naging accountant nila. No, it's difficult. It's not hindi ganun ang engagement ko. So for example, may mga tax filings. Yung mga returns. monthly. Oo, yung mga returns niya or sa kanya mga corporation. Were you involved in that? Hindi po. So, ang exposure niyo lang sa kanila is limited to incorporation papers. GIS filings. Yung mga ganun. Pero I don't remember kung nakapag-file ako ng yung mga monthly return. Pero I think parang wala. If ever man, I don't know. Kasi matagal na, sir, eh. Okay. And then dito po sa Hongsheng and Zunyuan, were you involved sa mga returns nila, filing ng returns? Definitely not. Wala siya. Wala. Okay.
And lastly ho, Miss Nancy, in your opinion, of course, nakita naman natin siya kung nag-contact sa inyo, siya nagbigay ng pangalan, siya nagbigay ng detalye. In your any experience or any thoughts kung gaano po ang kanyang involvement dito po sa Zunyuan at Hongsheng? Meron ba kayong idea other than itong incorporation? Yan. Wala akong knowledge po, sir, eh. Parang nung ginawa ko yung yung incorporation ng mga companies na yan, it's like a simple BPO service provider, ganun lang. Pero yung imagination na ganyan kalaki yung involvement, wala eh. And I've never seen yung Pogo Hub na yan. Hindi po ako nakarating sa yung physical itsura ng hub na yan. Even dun sa munisipyo, naging mayor ho siya at lahat, hindi kami nagkita. Thank you, Miss Nancy, at maraming salamat sa pag-share nyo sa amin ng mga detalye and being truthful about the things that you know. I'll go to AMLAC, no? Si Attorney Manatan. Good afternoon, sir. Attorney Manantan, please. Manantan. Attorney, I read in the news that nag-issue na ng freeze order ang Courts of Appeal. Is that correct? Good afternoon, Madam Chair. Good afternoon, Senator. Yes po, naka-issue na po ang... Can you Sige po. give us your findings on the petition that you filed? No? Ano ba yung naging basis nyo for requesting for a freeze order? Because during the hearings, no, we demonstrated here that yung income ng Go family, including Alice, siblings niya, parents niya, yung companies nila, no? Pinakita namin yung financial statements, filing sa SEC, at tinignan din namin yung BIR returns nila. It's not commensurate to the construction cost in Bamban. No? Yung construction cost dun, in-estimate namin, it's about 6.1 billion pesos. However, nakita natin, yung income niya, whether personal or corporation, wala talagang mapapakita. So, I would assume yan ang naging basis rin ninyo, no? Part of your petition. But can you give us, can you describe to us the basis for your petition so that we'll be enlightened kung ano ba ang naging mga detalye ng inyong investigation? Yes, sir. Sir, yung pong ang basis po namin usually, starts po with the establishment of the unlawful activity po. Malaking tulong po yung nabigay po ng committee dito, including our counterparts po na law enforcement po. So, ang trabaho po ng AMLAC is to basically, sir, establish yung proceeds of the crime po na tinignan po natin yung we conducted the financial investigation po initially po before we recommended for the filing of the freeze orders and the conduct of the bank inquiry po. Ano yung crime na nakita nyo in this particular case? Well, dito po of course, one of them is human trafficking, sir. The scams committed, we're looking into it also. SRC violation, sir. Tinitignan din po natin yun. So basically, there were several unlawful activities, sir, enumerated under the AMLA na naging basehan po natin para tignan po yung proceeds of the crime. Yung yung napatayong Pogo Hub in Bamban, is that part of the proceeds? Yes, sir. Actually, ongoing po yung bank inquiry natin, sir. So we would like to actually establish, sir, na ito po ay naging parte po nun. Okay, but I'll go back to my question before. Paano nakapasok yung ganong pera sa ating
sa ating bansa na hindi natin nakikita o hindi na de-declare sa kanilang mga income statements or declaration sa gobyerno? Sir, iba po kasi yung declaration sa government agencies po nila. And yung sa amin naman po nanggagaling po sa ating mga financial transactions po, sir. Okay, but in financial transactions should be commensurate to your capability. Yes po, At sir. saka dapat may po. basis yung, Opo. yung kanyang transactions. Opo, sir. Diba? Kasi actually, sir, sa ating batas din po, sa isa sa mga pagfa-file po ng suspicious transaction reports ng ating mga covered persons, ang tinitignan po nila is the profile po, financial profile ng kanilang kliyente. Focus on yung Bamban Pogo Hub. Sino ang nag-finance nun? Sa ngayon po, sir, it's actually, we're still conducting the bank inquiry, sir. It's ongoing. Pero man tagal na, attorney. Yes, po. Ilang 2 buwan na tayo nag-hearing. Yes, sir. Sir, yung sa ngayon po is actually we're now looking into the details of the transactions na po. Makukuha po natin to through the bank inquiry po na final natin. Yeah, but when are we going to get that? Medyo matagal-tagal na. We are... What we want to know is, first, sino nag-finance nun? Opo. Saan nanggaling yung pera? Opo. At sino nakatanggap dito sa bansa natin? Because parang sumulpot nilang yung Pogo Hub doon eh. Pero hindi, obviously hindi tayo naniniwala doon, may nag-construct. So sino itong mga taong to? No? Yes, At sir. paano nakapasok dito nga itong pera? Opo, sir. We will undertake to fast track po yung completion po ng aming financial investigation, sir. Yung initial naman po na i-share po natin, sir. So hopefully we can already fast track the final investigation report, sir. Kailan ho natin makukuha yan? Medyo matagal na, attorney. I think we talked about this almost a month ago. Opo, sir. Can you give us a Sir, timeline? Ang proseso po kasi natin, sir, is initially we got the 20-day freeze order po. So we already filed appropriate pleadings before the Court of Appeals po, to have it extended. So ang extension po, usually pagka ho na-grant ng Court of Appeals po ito, it would be to a maximum of 6 months po. So we're hoping, sir, we would be able to terminate it earlier than that, sir. Sa Medyo dami po ng transactions dito. Medyo sir. matagal in 6 months. Opo, sir. Can we have something sooner We'll do our so best that we po. can complete the committee report? Because that's vital to producing the committee report. Makita natin, this is only not limited to human trafficking, to torture, but money laundering is a big part of this criminal activity. Yes, It's a po, sir. major part of this criminal activity. We understand, sir. So when can we get that? Pwede bang in 1 or 2 weeks time? Sir, we'll see, sir, kung magsasubmit po kami ng initial namin kung kaya po natin in 2 weeks time, sir. But usually, sir, sa dami po nung personalities involved dito and bank accounts involved, we'll try, sir, to finish it before the 6 months talaga, sir. But we'll try to keep you updated and Just take abreast, note sir. that this is a waiting game. I would urge the committee to include a focus on money laundering in the committee report. So we would definitely need that investigation report. Yes, sir. So just take note of that para I won't belabor the issue. Sen. Sherwin? Yeah. Yes, the chair joins in the sense of urgency of Sen. Sherwin. Saka alalahanin din po natin yung mismong pag-wind down ay hanggang Disyembre na lang, 5 buwan lamang. Yes, ma'am. So kung maaari, wag lumampas doon Apo. yung 6 months, but sooner. Apo. Salamat po. Will do, Salamat, ma'am. Sen. Sherwin. Anong involvement ni Alice Guo dito sa petition ninyo at sa the whole money laundering activity? Well, sir, basically, pag tinignan po natin yung siya po yung principal personality involved po. So, umikot po sa kanya yung mga corporations po na inimbestigahan po namin. Okay. In what way principal siya? Sir, pag nakita po natin yung mga corporations po na pinag-aaralan po natin, kasama po siya sa incorporators.
And in fact, doon po sa nabanggit na rin po nung ating isang witness, party po siya doon sa pagpuo po ng ibang corporations po. Is she a recipient of illicit money? Well, sir, ongoing pa po yung financial investigation, sir, but I can say now na she's both a recipient and a beneficiary and a sender po. Nung itong illicit money? Maari po. Oo. And how much are we talking about? Sir, as of now, sir, malaki po yung nakikita natin, sir. Ano yung malaki? Can you give us a peso value figure? Sir, may I be given a few minutes to confer, sir? Sige po. Sir, would we be allowed to submit that report, sir, to the committee na lang po? Yung initial po namin, kung ano na po nakita namin, sir. But ano lang, just ballpark figure. Just give us a figure. How much did she receive in the form of illicit money? Sir, yung sa... Just to give us an idea. Kasi yung report matagal eh. If you're talking about 2 weeks to 6 months, then just to give this committee a good idea on what the petition contained insofar Sir- as Alice Go is concerned. Yes, sir. Sir, yung pong na-establish na po namin is based on transactions, yung in and out po niya. So, there are years po na nasa hundreds of millions po. Hundreds of millions a year. A year po. Okay. And how much yung pumasok sa kanya? At this point in time, sir, we could not pin down specifically, sir. Kasi yung po yung sa ano pa lang, sir, yung pa lang po yung sa ating nakita po initially. So we would be able to get more specific, sir, once the covered person start submitting na po yung mga documents po sa amin, sir. Sige.